According po sa research, ang isang kahoy o kaya fruit tree na itinanim na hindi nakaranas ng hangin at bagyo, ganito ang magiging tendency niya, ang paglago ng kanyang ugat ng roots kung hindi siya nakakaranas ng hangin. Unlike pag tinanim mo ang fruit tree, ang plant, pag nakaranas ka agad siya ng bagyo, ang tendency ng roots niya, ugat niya, pababa. Ibig sabihin namang lumalalim yan, lumalaki siya, makakaranas pa rin siya ng maraming bagyos, pero kahit anong lakas ng signal, kadalasan hindi na siya mabubuwal. Ibig sabihin, pag nakakaranas tayo ng maraming problema, hindi tayo nadidihado, lalo tayong tumitibay. Tayong mga parents, hindi natin natutulungan ang ating mga anak pag sinishield natin sila sa problema. Tulungan natin silang harapin ang problema. Let's pray for one another as usual. No? Pag-pray po natin yung ating bagong location na ito. And we pray na mag-stay po tayo for a while, no? Dito. Pag-pray po natin yung ating series of harvest, no? May dalawa po tayong Sundays na darating, ipag-pray po natin. So pwedeng harap-harap po tayo, no? Pwedeng tingnan natin ang lahat ng walang kasama, isama po natin, no? Ayaw po nating may ma-left out, no? Tingnan po natin ang lahat, sama po natin. Thank you very much. Salamat. Okay, so hawak kamay po tayo bago tayo magbeso-beso. Pero samahan mo naman si... Yan. Thank you very much. Yan. Salamat. Okay. Thank you. Yan. Okay, so at the count of 3, sabay-sabay po tayo mag-pray sa lugar na ito. Pag-pray po natin ng service today. Please also pray for me. Kailangan ko lagi yung inyong prayers. Pray po natin ang ating mga families, no? Pag-pray po natin itong baha na ito, maprotektahan, no? May mga landslides na nangyayari. Pag-pray po natin na safe po yung ating mga ating kaanak, hindi lang kaanak natin kundi yung ating city. Ma-open na agad ang canon, no, as soon as possible kasi para ma-ease yung traffic po natin sa Marcos Highway. Pag-pray po natin ang ating syudad, pag-pray po natin ang ating bansa, pray po natin ang ating mga leaders, sa ating political leaders. Pag-pray po natin na balang araw magiging less corrupt ang ating bansa. Tama, magiging corruption-free yung ating bansa. Pag-pray po natin ang mundo, pag-pray po natin magiging US and Israel, at pag-pray po natin ang leadership ni President Trump and Bibi Netanyahu ng Israel. No? Pag-pray po natin ang mga bagay na ito at the count of 3, pag-pray din natin ang bawat isa, katabi po natin yung kaibigan po natin. And to pray this service this morning and mamayang afternoon will be full of God's presence and ministering to us through the power of the Holy Spirit sa ating buhay. At the count of 3, sabay-sabay tayong manalangin. 1, 2, 3, go, let's pray. Lord, maraming pong salamat, Lord, sa opportunity na kami po makarating sa inyong presence, Panginoon. And salamat, Lord, na inyo po laging niloloob na kami po ay ma-empower nyo, Lord, ng inyong banal Espiritu Santo, Lord. We want you to know that we love being in your presence, Lord, hearing from your word, Panginoon, sapagkat ito, Lord, ang pagkain ng aming kaluluwa. At dalangin po namin, Lord, na lagi po itong matugunan sapagkat ito, Lord, na magko-contribute din, Lord, ang pagpapalakas po namin sa ibang mga tao, including our families, Panginoon. Lord, I praise about isa sa amin, Lord, i-bless niyo po ang narito, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, estudyante, nanay, tatay, manual, Lord, mga parents. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, sa magitan ng inyong presensya, Panginoon, yung layunin sa oras na ito, Panginoon. Lord, we pray for our city, Panginoon, Lord, to bless the city. Panginoon, less and less corruption will happen, Panginoon, sa aming mga political office, Panginoon, sa aming pong government offices, Panginoon, para ang mga pera ng gobyerno, Panginoon, ay pupunta po sa nararapat na mga proyekto para sa kakalago ng aming syudad, kakalago ng aming bansa. Kundi, Lord, to raise righteous leaders, Panginoon, in our midst. Hindi lang po sa politics, Panginoon, including po sa mga companies, including sa mga churches, including sa lahat po ng areas, Panginoon, ng buhay. Kayo po ang mag-raise ng mga godly, Lord, and righteous leaders, Panginoon, in our midst. At dalangin po namin mga estudyante po namin, Lord, dalangin po namin ang pagpapala niyo po sa kanila, Lord. Salamat sa mga estudyante na ito, hindi lang sila nag-aaral, kundi they are also honing and taking leadership roles sa kanilang sa kanilang paaralan, Panginoon. Bringing even, Lord, cell groups, bringing even, Lord, fusion sa kanilang po mga paaralan, Panginoon, so that we can transform not only our community in our marketplaces, but also, Lord, our academies, Lord, o mga schools, Panginoon, naming pinag-aaralan. Maraming po, Lord, we pray for more teachers, Panginoon, godly teachers, Panginoon, who will teach the right values and the truths of your word, Panginoon, sa mga estudyante. Hindi lang po yung
reading, writing, and mathematics, Panginoon, kundi sa lahat na magtutulong din sa pagpapalago ng mga spiritual na kalagayan ng mga estudyante. Salamat po sa mga parents, continue Lord to bless them with wisdom ng gagaling sa inyo para ma-raise po namin ang aming mga anak, Lord, in a godly way that will prepare them, Lord, for the future. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat na leaders na natin, Lord, to bless us, bless them, Panginoon, at patuloy, Lord, accomplish, Panginoon, yung purpose sa oras na ito, Lord God. Maraming pong salamat sa pag-preserve niyo po, Panginoon, sa kalagitnaan ng bagyo. Dalangin po namin, Lord, na lagi niyo pong bantayan, pangalagaan, Lord, ang aming mga buhay, ng aming kalusugan para ma-preserve po namin, Lord, ang buhay namin sa paglilingkod sa inyo. Lord, we pray, mapabilis po yung ginagawa pong pag-aayos po doon sa Cannon Road, Panginoon, para magiging operational ito sa traffic, Lord. Hindi congest yung traffic in and outside Baguio, Panginoon, para sa ganoon makapag-welcome kami ng more tourist na isang dahilan, Panginoon, ng pag-angat ng amin pong ekonomiya dito po sa syudad. At dalangin po namin sa mundo, kundi, Lord, to bless churches and revive churches, believers all over the world. Kunti, Lord, to minister, Panginoon, and open doors and places, Panginoon, where we can penetrate the gospel of the kingdom, Lord. Your gospel and share your gospel, Panginoon. More people will come to know you and serve you with all of their hearts and all their strength. Lord, we want you to know that we love you. And Lord, we're excited today to hear from your words. Speak to us, dear Father, Holy Spirit. And we pray, oh God, that your word will enlighten us, empower us, oh God, to live a life that will honor you and fulfill the very commission you have commissioned us to do, Lord. Maraming pong salamat. Salamat sa bawat isa na rito. Salamat, Lord, sa mga kapatiran. Salamat, Lord, sa mga guest po namin, Lord, na parito, Lord. Dalangin po namin lahat kami makatanggap ng inyong biyaya espiritual. At Lord, sa inyo pong presensya ngayon po sa umagang ito. We honor you, Lord. We love you. For this we pray in Jesus' name and for His sake. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord ng malakas. Yes. Maraming salamat sa pananalangin sa bawat isa. Bago po ako magpatuloy, lagi ko lang pasalamatan si Ma'am Karen, no? Kasi siya po nag-exhort sa atin ng maraming clients. Amen? Yan, si Ma'am Karen, maraming roles yan sa buhay natin, no? Ever since, maraming roles. At ang isang natutuwa po ako kay Ma'am Karen is that kahit anong ina-assign ko dati, laging yes, no? Yan, so mag-MC ka, Ma'am Karen, yes. Ma'am Karen, yes. Opening prayer, yes. Lahat naman yata ang request ko puro yes. Hanggang ngayon, yes pa rin. Amen. Wala pa rin no. Amen. Tama mga kapatid. Okay. So, salamat po. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating Ma'am Karen. No? Kakaibang Ma'am Karen na nagiging modelo nating lahat sa ating pong ministry. No? Amen. Malamang wala din po ako kung nawala na ako dito sa Calvary kung wala si Ma'am Karen. Okay, thank you. Mababago po pala, no? Most likely mababago po yung schedule natin ng Fusion doon po sa nga ba yun? Sa Joaquin Smith, no? Cyril, no? Si Cyril, nasan ka na ba, Cyril? Where are you? Ayun, si Cyril. Pakitaas nga ng kamay mo, Cyril. Paki-raise, pakikaway sa camera. Kahit wala. Si Cyril, isa pong student leader natin doon sa Joaquin Smith. And kanina nag-usap kami ng possibility daw, mga reschedule malamang sa August 8. Pero anyway, she will coordinate doon sa mga teachers kasi nga po, magkakaroon po natin, dalhin po natin yung Fusion doon po sa Joaquin Smith. No? Kamukha ng ginagawa natin more and more sa iba pong schools. No? So pinagtutulungan po natin yon doon para magkaroon ng mga event. And si Zariel, busy sa pakipag-usap sa mga teachers and of course mga officers na students para mangyari po yon at ma-maximize po natin yung ano. Palakpakan po natin si Cyril at ang mga leaders po natin na nasa campuses na dinadala po nila ang mabuting balita doon para sa kapakanan ng maraming estudyante. Amen? Amen? Okay, so pwede mong batiin niyo po ang inyong katabi. Sabihin po sa kanya, I'm happy to see you today. Kahit malakas ang bagyo. Mayroon po bang bagyo? may bagyo pa rin, no? Tama? Ay, wala na. Pero malakas pa rin yung ulan. Okay, monsoon, okay. So maraming pong salamat, no? Pangalawang linggo po natin dito sa City Travel and we plan to stay here until September, no? Pero ganun po man, alam ko naman pong unti-unting nagagamay natin yung place, unti-unti naman nasasama na po natin yung ating mga friends and alam ko po na umuulan pero ganun po man, mas natin, tinatranscend natin yung mga pangyayari and situation.
Kasi alam naman po natin yung mga mahalaga sa ating buhay. Amen? Okay, so the fact na narito yung katabi mo, nagpapakita ng kanyang desire para kay Lord. Tama? And maganda po yun. Pwede mga palakpan po natin ang lahat na narito. Sabi niyo po sa katabi, good job. Ganyan. Okay. Kadalasan po, as I speak itong ating pong topic this morning, kadalasan, iniiwasan po natin yung mga masasakit na bahagi ng ating buhay. Kunyari, pag may problema po tayo, pag mabigat na po yung ating problema, inaalisan po natin yung problema. Are you with me? Yun yung po ang dahilan kung bakit sa aming mga lalaki, maraming lalaki dati, pag may problema sa tahanan, pag sunod-sunod na po, lalabas po yun at saka magre-red horse. Are you with me? Sasakay po ng kabayo. Nagigets? Kasi napapagod na sa kakasakay sa kalabaw, so kabayo naman po. Hindi, biro lang po. Minsan dahil sa mabigat na problema, hahanap ng way para mapaglabanan yung problema, o kaya naman para makalimutan samantala ang problema. Pero kadalasan po, ang tendency ng maraming tao, pag may problema o kaya pain o kaya painful situation, umaalis po tayo doon sa sitwasyon. Pag bumibigat po yung ating dinadala, umaalis po tayo doon sa sitwasyon na yon para gumaang ang ating pakiramdam. Are you following? Okay. Pero alam niyo po ba, na pag hinarap po natin yung pain at yung mga kabigatan na yon, alam niyo po marami tayong benepisyo doon. Tama? Kunyari, sa halip na umalis doon sa problema, ang daming benepisyo mong matatanggap pag hinarap mo yung problema. Are you with me? Sabi po ng Bible sa James chapter 1 verse 2, no? Sabi niya, count it all joy. Sabi natin joy. Sabi niya, consider it all pure joy. Sa King James kasi sabi niya, count it all joy. Sabi niya, ituring mong isang kagalakan, maraming kagalakan. Sabi niya, whenever you face trials of many kinds. Sabi ko nga po, pag may problema, umaalis tayo sa problema, nagiinom po tayo, nagda-drugs tayo, kung ano nung ginagawa natin. Yung iba sa amin sa Kapis, naghahamon ng away. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Naglalasing, pag nalasing, naghahanap ng kaaway kahit walang kaaway. Inaaway lahat, pati pusa. Are you with me? Sisipain pati yung aso na walang kinalaman. Ama, kung makapagsalita lang sana yung aso, magrereklamo sana. Are you with me? So yun nga po, umaalis tayo sa problema kasi nga po nabibigatan sa problema. Pero sabi po ng Bible, sabi po ni Lord, sabi ng Bible, ang problema pala ay nagdudulot siya ng maraming benepisyo sa atin. Kaya sabi niya, pag humaharap ka sa maraming problema, kunyari problemang mag-asawa, problema sa pamilya, nag-aaway, mga anak, no? Iba-ibang klaseng problema, walang pera, di ba? Nawawala ng pera, nakukulang yung pera, iba-ibang klaseng problema, sabay-sabay na problema, sabi niya, ituring mong isang kagalakan na humaharap ka sa maraming problema. Verse 3, basahin po natin, tuloy-tuloy. Sabi niya, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Sabi natin, perseverance. Verse 4, kayo naman po, at the count of 3, 1, 2, 3, go. Sabi mo sa tabi mo, mahina pa. Okay, so verse 5, any of you who lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Verse 6, kayo po, go. Verse 7, that man should not think he will receive anything from the Lord. Verse 8, go. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position. Verse 10, kayo po, 1, 2, 3, go. Verse 11, for the sun rises with scorching heat and withers the plant, its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away even while he goes about his business. Verse 12, sabay-sabay po tayo, malakas, dahan-dahan, 1, 2, 3, go. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him.
Quick prayer. Father, thank you, Lord, for your word. Speak to us, O God, from your word. God, Holy Spirit, enlighten us, O God. Give us wisdom na intindihan. May apply po namin ang mga salita mo ito, Lord, sa aming buhay. At mapabuti ang aming buhay. Mapalawig ang aming paglilingkod sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Dito po sa sinabi ng Bible, mayroon pong at least 3 benepisyo ng trials, 3 benepisyo ng mga pagsubok, 3 benepisyo ng pain sa ating buhay. By the way, entitled itong ating preaching today, From Pain, ano po ang title? From Pain to Gain. Pwede pala tayong makinabang sa mga pain na nangyayari sa ating buhay. Are you with me? Kadalasan po, lalo po last year, halos every week po ako nag-i-speak sa mga campuses. At sa mga campus na ito, nagre-range po yung aking pinagsasalitaan. Grade 7, grade 8, grade 9, first year college, third year college, no? So, na-invite po ako mag-speak doon, iba-ibang topic. At kadalasan po, ang isang nakita ko po, hanggang ngayon trend pa rin po ito, kadalasan po nakikita ko sa campuses ng mga estudyante, parami ang nag-a-attempt mag-suicide. Are you with me? Are you with me? Tama, parami po yon. So, ang ginagawa ko po, para ma-check ko talaga kung totoo yung sinasabi nilang data na dumarami daw po ang nag-a-attempt ng suicide. So tuwing nagle-lecture ako, kunyari sa grade 7, sabi ko, pwede bang tignan natin ang lahat ng ating wrist, no? Pinapa-fold ko sa kanila ang kanilang, kunyari, kung nakaganito ang damit nila kamukha sa akin, pinapa-fold ko para makita ko ang wrist. At nakikita ko po, almost without exception talaga, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10 yan, meron po talagang las-las. Bawat isa sa kanila talaga, nag-a-attempt po talagang mag-suicide. Nagigets mo mga kapatid? Siguro naman naintindihan mo natin, yung estudyante na yon na nag-suicide, pilit niyang tumatakas sa situation na parang hindi niya nakakayanan. Tama po ba yon? Are you with me? Are you with me? Tama? So hindi lang estudyante actually ang nagpapakamatay. Actually, kahit yung mga adults nagpapakamatay. Are you with me? Ayaw nyo yatang umamin ha. Are you with me? Okay. Yung katabi po ninyo, nag-attempt magpakamatay ang kanyang pusa. So, ibig sabihin po, ang tao nagpapakamatay kasi nga tumatakas siya sa sitwasyon masyadong mabigat sa kanya. Para sa kanya, hindi makayanan, ang tanging solusyon ay yung mawala na siyang mararamdaman na pain sa kanyang buhay. Kaya nag-a-attempt mag-suicide. Of course, alam naman po natin na hindi talaga yun solusyon. Are you with me? Pag ang tao nagpapakamatay, bukod of course sa kanyang personal na destiny eternal, is that iiwanan niya ang kanyang pamilya na nagmamahal sa kanya. Are you with me? Are you with me? Alis na lang ako para hindi ako magiging pabigat sa inyo, Nay. Hindi. Lalo kang pabigat pag ikaw ay nawala. Are you with me? Malulungkot ang mga parents mo. Kasama kami. Amen? Tama po ba mga kapatid? But again, we can gain from our pain. Okay, so at least na binanggit po ng Bible, number one na benepisyo natin, number 1 na gain natin sa ating pain. Basahin po natin number 1, at the count of 3, 1, 2, 3, go. Trials and sufferings develop our character. Ang pain pala, ang kabigatan pala nararanasan natin sa buhay, nagde-develop yan ng ating character. Sabi natin, character. Ibig sabihin po, nagpapatibay ng ating character. Hindi tayo tumitibay ng walang problema. Are you with me? Hindi ka titibay ng walang problema. So isang tao na wala siyang naranasang problema, very, very soft ang kanyang character. So tatandaan balang araw, pagdating ng problema, takas ka agad, inom, hindi alam kung paano respanan. Kasi hindi nasanay sa problema. So ang isang blessing o kaya gain ng marami tayong naranasang problema, ina-develop yung ating character. Kasi sa tanang buhay natin, hindi maiwasan na humarap ng maraming problema. So siguro kung nabuhay na po kayo ng konti, napapansin niyo po siguro yung ganitong trend. Na habang ikaw ay tumatanda, hindi nagiging lesser ang iyong problems. Dumarami ang ating problems. Tama po ba yun mga kapatid? Are you with me? So kung dumarami ang ating, kasi nga po dati, kung ikaw ay single, sabi natin single, kung ikaw ay single, ang inaisip mo lang sa'yo. Yung love life mo lang, yung pag-aaral mo lang, tama po ba mga kapatid? Are you with me? At yung love life ng best friend mo. So pag ikaw ay malaki, ang inasikaso mo, yung problema na rin ng addings mo. Tama po ba mga kapatid?
Kasi may addings ka na 15. Amen. So habang dumarami yung kapatid mo, inaasikaso mo na sila. Tama po? So balang araw, nanay ka na, tatay ka na, hindi lang ikaw at ang problema mo inaasikaso. Hindi lang yung mga kapatid mo, yung mga anakis mo. Plural ng anaks. Are you with me? Yung mga anak mo, inaasikaso mo na sila. At habang tumatanda ka, nagkakalolo, nagiging lolo ka, nagiging lola ka na. Pati yung problema ni Apo, ikaw na nag-aasikaso. So kung mapansin nyo po, habang tumatanda tayo, dumarami ang ating problema. Are you with me? So kung ang tanging solusyon natin sa problema ay ganito, pag may problema, alis. Pag may problema, inom. Pag may problema, drugs, ay masisira yung ating buhay. Nandyan pa rin ang problema. Hindi naman mag-drugs ka o kaya mag-iinom ka dasin may mawawala ang problema. Nandyan pa rin yan eh. Hindi naman yan maalis hanggang hindi mo nilulutas. Are you with me? Tama po. Kunyari, tulo sa bahay, problema yan. Hindi naman mananatiling tulo yan ang hindi mo i-repair. Sabi mo sa katabi mo, repairin mo kasi. Sabi mo sa kanya. Are you with me? So yung style ng maraming tao na pag may problema, tumatakas, ay hindi po pwede. Hindi siya umuobra. Yung style ng iba, mag-iinom muna, magbe-beer house muna, magpag-away doon. So ito na, may nasuntok na siya, magbabayad pa siya ng penalty, tama po? Pag uwi ng bahay, problema pa rin. Are you with me? Hindi naman nawala eh. Dinagdagan mo pa. Are you with me? So ang tamang pananaw sa problema, harapin. Sabi mo sa tabi mo, harapin. Kasi sa pagharap natin ng problema, doon gumagaling yung tumitibay yung ating karakter. Doon lumalakas ang ating pananalig sa Diyos. Lumalakas, tumitibay ang ating lakas. Are you with me? Alam mo ba, according po sa research, ang isang kahoy o kaya fruit tree na itinanim na hindi nakaranas ng hangin at bagyo, ang tendency ng fruit tree na yun, yung plant, ang tendency niya, ang kanyang roots, sabi nating roots, ganito ang magiging tendency niya. Ganito ang paglago ng kanyang ugat ng roots kung hindi siya nakakaranas ng hangin. Unlike pag tinanim mo ang fruit tree, ang plant, pag nakaranas ka agad siya ng bagyo, are you with me? Kasi tinanim mo siya sa tamawan, are you with me? So dahil nakakaranas siya ng maraming bagyo, ang tendency ng roots niya, ugat niya, pababa. Saan papunta? Pababa. Kasi nakaranas siya ng bagyo eh. So dahil pababa ang kanyang roots, ang kanyang ugat, ibig sabihin habang tumatagal, lumalalim ang kanyang ugat sa loob, sa ibaba. Are you with me? Ibig sabihin habang lumalalim yan, lumalaki siya, makakaranas pa rin siya ng maraming bagyos, kasi plural, tama po? Maraming bagyo pa rin, signal number 11. Walang ganun. Pero kahit anong lakas ng signal, kadalasan hindi na siya mabubuwal. Bakit? Lumalim na yung ugat. At tumibay na ang ugat. Are you with me? I think the lesson is clear. Ibig sabihin, pag nakakaranas tayo ng maraming problema, hindi tayo nadidihado. Lalo tayong tumitibay. Are you with me? Are you with me? Tayong mga parents, hindi natin natutulungan ang ating mga anak pag sinishield natin sila sa problema. Pag tinatanggal natin sila sa problema, hindi natin sila natutulungan. Tulungan natin silang harapin ang problema. Are you with me? Kunyari, nag-away kayo mag-asawa, sabi ng mga anak, nag-away na naman kayo tayo, nanay. Ay, hindi. Nag-ano lang kami. Naglambingan lang kami. Pug, pug, pug. Nakarinig mo ng nanay. Nag-away na naman kami. Hindi. Naglalambingan kami. Ganyan kasi kami maglambing. Kung ganyan kayo maglambing, wag na lang. Are you with me? Sabihin natin ang totoo. Anak, ang mag-asawa nag-aaway. Kami, kanina ni tatay mo, nag-aaway. Pero hinarap namin, pinag-usapan namin, nalutas. Are you with me? Are you with me? Totoo. Ilagay natin sila na ang buhay na ito punong-puno ng problema. Kaya nga kailangan natin si Lord. Tulungan tayo sa pagharap ng problema. Are you with me? Okay po ba yan mga kapatid? Okay, so ang unang, sabi na verse 3 and 4, pakilagay nga please. Sabi niya, dapat you count it all joy,
Dapat matuwa ka pag nakakaranas ka ng problema. Tayo kasi nalulungkot at umiiyak. Are you with me? Sa beer house. Sabi niya, dapat matuwa ka kasi yung problema na yon, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ibig sabihin po ng perseverance, yung ating character na de-develop. Yung loob natin na de-develop. Verse 4, sabi niya, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kung nakakaranas ka ng ibang klaseng problema, magkakaroon ka ng perseverance. Pag magkaroon ka ng perseverance, ang isang term po natin yan ay character development. Pag nagkakaroon ka ng perseverance, sabi niya, magiging mature ka. Sa lahat ng bagay, titibay ka. Hindi ka lang titibay sa isang area, sa lahat ng area, titibay ka. Are you with me? Are you with me? And then sabi niya, will be complete and not lacking anything. Ibig sabihin po ng not lacking anything, hindi ka perfect. Ibig sabihin, matibay ka sa lahat ng areas ng buhay mo. Makaranas ka ng problema intellectual, kaya mo siyang harapin. Makaranas ka ng problema emotional, kaya mong harapin. Makaranas ka ng problema financial, kaya mong harapin. Are you with me? Tama po. Yun po ang ibig sabihin. Nagigets? So ang unang benepisyo ng trials and suffering ay it develops our character. Ang ating character is who we are when no one is looking. Tayo yon kung sino po, kahit wala pong nakaharap sa atin. Minsan kasi tayo, ang mga tao nagpapakita ng magandang ugali pag magkaharap ng tao. Pero pag hindi kaharap ng tao, iba ang ugali sa bahay. Dapat, pareho lang ugali natin, maraming tao o konting tao. Are you with me? May tao o wala, pareho lang. Kasi ang Lord ay nakikita tayo all the time. Tama po ba yun mga kapatid? Sa trabaho, magaling tayong magpakita. Pag wala na yung boss, walang ginagawa. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Ay hindi po ganon. Ang taong may character, nandyan ang boss o wala, pareho lang ang galaw. Nagigets? Kasi nagsiserve siya kay Lord. Isa sa mga gustong-gusto kong story ay yung story ni David. Sabi natin David. Parang wala na yatang ulan. Ano ko lang yun, baka mabasa. No? Ang pinakamagandang gupit ay kalbo. Alam niyo na po yun. Anyway, si David, sabi natin David. Para sa akin, nagbabasa po ng nakita ko po ang dami niyang problemang pinagdaanan sa buhay. Si David ay shepherd. Sabi natin shepherd. Ang kanyang mga kuya, mga kapatid niya, army sa king ni King Saul. Sa kingdom ni King Saul. Ibig sabihin, pag army ka, ibig sabihin po, big shot ka, ibig sabihin, sikat. Ibig sabihin, are you with me? Are you with me? Pag shepherd, medyo lowly yung trabaho mo. Ibig sabihin, hindi pinapansin, masyadong ordinary, no? Parang janitor ka lang, parang ganon, masyadong mababa pag ikaw ay shepherd. So si David was a shepherd. Sabi natin, shepherd. And then, nung siya ay pinili ng Lord, no, na magiging hari, in fact, pati yung tatay niya, walang bilib sa kanya. So pinadala ni Lord si Prophet Samuel. Ano pong pangalan? Si Prophet Samuel doon, sabi niya pumunta ka sa bahay ni Jesse at sabi niya i-anoint mo ng oil, sabi natin oil. I-anoint mo yung oil ng isa sa mga anak niya kasi siya ang magiging king ng Israel. So pinatawag, sabi niya, patawag, may mga anak mo. Opo, patawag mo at isa sa kanila. So ang unang tinawag ni Jesse, yun po ang pangalan ng tatay ni David, ay yung pinakamagaling na anak. No, siguro ang tayo noon, parang si Kuya William. Are you with me? Ang pagkagwapo noon at pagkamacho, si Kuya William siguro. Tama po ba mga kapatid? So, si Eliab, pagpunta doon, sabi ni Prophet, hindi daw siya. Sabi ni Lord, hindi siya. Pakisabi na lang kay Janet. Sorry. Hindi. So hindi, si Eliab, hindi. Pangalawa, matipunong lalaki din po mga kapatid. Tama po ba mga kapatid? Siguro si Raymond, amen. parang tayo ni Raymond, tama? So pinapunta ulit, sabi niya, I'm sorry, sabi ni Lord, hindi pa rin siya. Paki-mention kay ate, amen. Kay attorney ba? Baka masaktan, amen. Anyway, naubos na po yung pitong, tama ba Ma'am Karen? Pito ba o walo? Pangwalo si David, di ba? Naubos na yung pito na isa-isa. Nakita niyo po, hanggang ngayon, kailangan ko pa si
Mula noon, parang magpakailanman yata, kakailangan natin si Ma'am Karen. Pag-pray niya, umaba ang buhay ni Ma'am Karen. Are you with me po mga kapatid? Yay! Anyway, naubos na yung 7. Sabi ni Lord kay Prophet Samuel, wala sa kanila. Sabi nung Jesse, sabi niya, akala ko ba prophet? Isa sa mga nang anoint ko. Sabi niya, o nga, sabi ni Lord, kaso lang wala doon sa mga pinakita mo eh. Wala ka na ba talagang anak? Actually, sabi niya, meron pa. Pero nagbabantay ng ano yan eh. Babantay ng manok. No, hindi po manok. Ng sheep, ng tupa. Sabi niya, papuntahin mo kasi hindi tayo magtatapos dito hanggang hindi makita ni Lord yung lahat ng mga anak mo at hindi sila manoy. Pinatawag. Tama po. So ibig sabihin, gusgusin. Tama po ba mga kapatid? Hindi naliligo kamukha ni John rin. Noong unang panahon. No. Ngayon, araw-araw nang naliligo si John rin. Araw-araw na talaga. Araw-araw na yan. Araw-araw na. Ang bango-bango pa. Are you with me? Masarap ang buhay ng pastor eh. Pwede kang magbiro ng nang hindi nagagalit yung tao eh, no? Pag nagagalit si John rin, bahala na siya, no? Di ba, regaluhan ko naman yung candy yan. Mawawala na yan. Wala tuloy ako. So naligo, pinaligo, nag-nail cutter. Are you with me? Are you with me? Siguro nagpingso ng buhok kamukha ni Daryl. Are you with me? Siguro mahaba din ang buhok ni David. Pakisabi kay Nessa na, si David, pinapunta. And sabi ni Lord, nang nakita ni Lord si David, sabi niya, siya yung aking pinili. I-anoint mo siya. And of course, in-anoint siya. Ang point ko is this. Yung tatay niya at mga kapatid niya, walang bilib sa kanya. The very people na dapat nagsusuporta sa kanya, naniniwala, nakarinig po kayo ng the face that only a mother can love. Yung deformed, yung kanyari, yung face, di ba, nasunog, kunyari, gano'n, no? Sunog yung face, pangit na talaga yung face dahil nasunog. Pero sabi niya, yung face niya, beautiful doon, and that's the face that only a mother can love. Ibig sabihin, ang nanay at tatay, kahit pangit siya sa buong mundo, mamahalin pa rin ang nanay at tatay niyan. Are you with me? Kay David, iba eh. Yung tatay niya at nanay, walang bilib sa kanya. Are you with me? Sa dami niyang kapatid, wala man lang nag-encourage na. Bro, may potential ka. Hindi eh. Nakita niyo po yung pupunta siya doon sa laban kay Goliath? Kanino mo iniwan yung mga tupa doon? Pang tupa ka lang. Kami pang laban. Are you with me? Pang bigger kami, level. Kaya ikaw, doon ka lang. Diyan lang ang abilidad mo. Ganyan po siya tinrato. Are you with me? Are you with me? Pero alam niyo po ba doon sa pamamagitan ng rejection, sabi natin rejection, walang nagtitiwala sa kanya. Pag-aapi sa kanya, hindi nagtitiwala ang very family na dapat nagmamahal sa kanya. Hindi po siya nagmukmuk. Hindi siya nagdrugs. Are you with me? Hindi nagtampo. Nakamukha ng katabi po mo minsan-minsan. Alam niyo po mga kapatid, si David, kinultivate niya yung relationship kay Lord. Tama po ba mga kapatid? Nandun siya habang nagbabantay ng tupa. Nagsusulat po siya ng awit ng Psalms. Habang nagbabantay siya ng tupa, ini-imagine niya na binabantayan siya ng Diyos. Sabi niya, the Lord is my shepherd. Sabi natin, shepherd. Ini-imagine niya, nakikita niyo po mga kapatid, sa panahon na marami siyang rejection, pinalalim niya ang faith at relationship niya kay God. Are you with me? Hindi siya naghanap ng tinatawag po namin sa counseling, external validation. Hindi siya naghanap ng kakampi. Tinanggap niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kasi alam niyang mahal na mahal siya ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen? Amen? Alam niyo po, sa maraming problema, sa maraming rejections sa buhay natin, sa maraming sufferings, sa maraming pain at kabigatan ng buhay, doon po lumalago ang ating character. Are you with me? At ang paglago ng character, napaka mahalaga
Kasi balang araw, pag pinromote ka ng Lord, ang magpe-preserve sa iyo sa posisyon na yon, ang iyong character. Alam niyo po ba, ang posisyon, maraming temptations. Are you with me? Are you with me? Ang promotion, ang position, maraming temptations. Ang promotions, maraming temptations. Kung wala kang character, sumisemplang ang tao. Nagigets po? Nabubulag sila sa posisyon. Nabubulag sila sa pera. Nabubulag sila sa promotion. Pero kung meron kang character, hindi ka nabubulag sa mga bagay na yan. Are you with me? Are you with me? Kaya napakahalagang ma-develop ang character. At ang character na de-develop, hindi sa smooth times. Ang character na de-develop in difficult and in painful times. Are you with me? Are you with me? Minsan hindi po maiiwasan na may mga kaibigan po ako, lalo po sa sa probinsya, manababalitaan na marami akong hinarap na problema, magte-text sa akin o kaya tatawag, magsasabi, bro, kawawa ka naman. No? Dami mong pinagdaan ng problema sa buhay. So iko-correct ko sila, sabi hindi ako kawawa. Are you with me? Are you with me? Malamang, malaking assignment na pinapagawa ni Lord sa akin, kaya dinidevelop niya ng gusto yung aking character. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Pag nakakaranas po tayo maraming problema, huwag tayong magpaawa. Hindi tayo kaawa-awa. Are you with me? Are you with me? Hindi tayo kaawa-awa. Sa mata ng Diyos, hindi tayo kaawa-awa. Precious children tayo ni Lord. Tama po ba mga kapatid? Hindi tayo kaawa-awa pag nakakaranas ng temporary setbacks sa ating buhay. Inihanda tayo ni Lord sa greater mission sa atin pong buhay. Amen po ba mga kapatid? Pwede mong palapan po natin si Lord. Ang pangalawang benepisyo ng trials o kaya problema sa ating buhay o kaya pain sa ating buhay is that pain gives us wisdom. Sabi natin, wisdom. Basahin po natin ang number 2 point. Trials and sufferings, they make us, come on, they make us wiser, especially in decision making. No? Binibigyan tayo ng Lord ng wisdom. Magiging mahusay, especially sa paggawa ng desisyon. Okay? Sa verse 5, and then verse 8. If any of you lacks wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. And verse 8, sabi ganon, a double-minded man is unstable in all he does. Sabi natin, wisdom. Sabi natin, wisdom. Sabi natin, decision making. Ang wisdom na mas natututunan natin pag marami po tayong trials na hinaharap. Are you with me? Dahil nga marami akong problema, trials na hinarap sa buhay ko, including yung aking almost, bigla kong namatay last year, almost, pangalawang buhay ko na ito. Marami akong gustong gawin sa buhay at marami akong gustong pangarap para kay Lord sa buhay. Pero nakita ko maiksi lang ang buhay ko pala. Are you with me? Kala ko mahaba. Are you with me? So sabi ko, sa natitira kong buhay na ito, dapat nakafocus ako sa mga gagawin ko. Tama po ba yun mga kapatid? Are you with me? Ang tawag po doon, wisdom. Ano pong tawag? Nung ma-realize mo na maiksi lang ang buhay, maiksi lang ang panahon sa mundong ito, alam namang kung ano-ano pang gagawin mo. Tama po ba mga kapatid? Kunyari, pupunta ng Burnham para sumakay ng boat, di ba? Tama? Punta ng Hong Kong para manood ng, di ba? Ang dami mong pwedeng gawin. Kaso lang, baka maubos naman kakatravel. Tama po ba mga kapatid? Baka maubos yung buhay mo kakatravel. Tama? At hindi mo nagawa yung assignment mo kay Lord. So nung na-realize ko na maiksi ang buhay, nag-focus ako sa aking assignment even more. Ang tawag po doon, wisdom. Anong tawag? Okay. Pangalawa, nadulot ng trial sa atin, tinutulungan niya tayo sa decision making. Sabi natin, decision making. Dahil marami kang trial sa buhay, nare-refine ang iyong decision making. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Are you with me? So sa halip na mag-experimentation ka pa, so kunyari ma-realize, maiksi lang pala ang buhay . Tama po ba mga kapatid? Abay, dapat fokusan ko na lang ito. Kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin, pero ito, mahalaga ito, fokusan. Ang tawag po doon, decision making. Tama po ba yun mga kapatid? Are you with me?
Sa halip na maubos yung panahon mo at ang buhay mo at ang years mo, kaka-experience o maraming things, ialam mo nang dapat mong gawin, focus ka na sa dapat mong gawin. Ang tawag doon, decision making. Are you with me? At yung decision making at ang wisdom, nanggagaling po pag marami kang trials na hinaharap. Amen? Amen. Lagi pong sinasabi sa mga mag-asawa, at mag-aasawa pa, kamukha ng katabi mo. Are you with me? Na ang pag-aaway ng mag-asawa, mabuti. Parang hindi yata kayo naniniwala. Ang pag-aaway ng mag-asawa, maraming kabutihan. Are you with me? Are you with me? It's God's way of refining yung couple. Nire-refine sila. Kasi nga po, ang lalaki at babae magkaiba. Magkaiba ang lalaki kaysa sa babae. Magkaiba ang background ng lalaki sa babae. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Pag pinagsama mo si isang bubong, World War IV. Hindi po madali ang pagsasama. Nagigets? Kasi magkaiba na nga ang babae at lalaki, magkaiba pang background, magkaiba pang gusto, automatic lang yan, formula for disaster yan. Tama? So normal sa mag-asawa na nag-aaway po talaga. Are you with me? Now, kung ang tingin mo sa pag-aaway mo ay negative, ibig sabihin habang dumarami ang away mo, lumalayo ang loob mo sa asawa mo. Tama po ba? No, mukhang tama nga talaga. Pero kung ang tingin mo sa conflict at pag-aaway, nakakatulong para mapalapit ang gusto nyo sa bawat isa, para mapalapit, magkasundo kayo sa gusto, ibig sabihin tinitingnan ang conflicts as a blessing para lumapit ang kalooban nyo sa bawat isa. Are you with me? Ang tawag dyan, wisdom. Anong tawag? By the way, yun po ang katotohanan. Marriage counselor po ako, licensed po akong marriage counselor. Ibig sabihin po, lisensyado akong nag-counsel sa mga mag-asawa. Sitwasyon, no? Bibihira sa pastor na licensed counselor. Ako po ay licensed counselor. So sa akin pong experience, saka sa aking training, naintindihan ko na ang problema sa mag-asawa, mabuti. Are you with me? In a sense, mabuti siya. Kasi habang nag-aaway kayo, nakikita mo kung anong gusto ng asawa mo. Nagigets po mga kapatid? Akala mo dati gusto niya itlog. Yung pala kakaaway nyo, alam mo na hindi pala niya gusto yun. Ang gusto niya, egg. Are you with me po mga kapatid? Ang gusto niya pala, imbutido. Are you with me? So sa halip, ang iluluto mo lagi itlog dahil madali, pakigihan mong bumili ng imbutido. Sa English, imbutids. Tama po ba yung mga kapatid? Hindi po. Pero dahil nga nag-aaway kayo, nalalaman mo ngayon kung anong gusto niya. So ibig sabihin, dahil nalalaman mo ang gusto niya at ginagawa ko anong gusto niya, lesser and lesser ang inyong pag-aaway. You'll have more and more satisfied relationships. Tama po ba? Tama po. Yun po yung blessing ng hindi pagkakasundo. Dahil nag-aaway kayo at first, hindi kayo nagkakasundo at first, balang araw magkakasundo kayong lalo. Tama? Kasi nag-aaway kayo, pero may inadjustan kasi kayo eh. Hindi lang naman sapat na nag-away. At nalaman mo, dapat may adjustments. Sabi natin adjustments. Sino dito sa inyo may best friend? Pakitaas po ng kilay. May best friend, di ba? Ang mga best friend natin, marami tayong hindi gusto sa best friend. Tama o hindi? Nag-aaway sa best friend. Pero anong ginawa natin? Nung nalaman natin ang gusto nila, nag-adjust tayo. Kahit sa halip na iwanan natin sila forever, sabi mo sa name forever, hindi natin sila iniwanan. Tama? Inadjustan natin ang gusto nila, and then habang ina-adjustan natin, lalong lumalapit ang relationship. Tama po ba yung mga kapatid? Tama? So ibig sabihin ang problema, ang conflicts sa relationship at mga problema sa buhay, sa bahay at sa buhay, hindi yan negative. Positive yan. Ang problema po sa ating society, ang problema tinitignang negative. Tama po ba mga kapatid? Hindi natin alam na yung negative, yun ang parang bagyo at hangin na nagpapalakas doon sa ugat ng tanim. Amen? Amen? So pag may problema ka sa tahanan, may problema ka sa relationship, wag yung, Lord, tanggalin mo na yung asawa ko. Wag mong ipanalangin mawala ang asawa. Ipanalangin mo na maintindihan mo siya. Are you with me po mga kapatid? Maka-adjust kayo sa bawat isa. Tama po ba yun mga kapatid? Are you with me? Because for the rest of our lives, we will be facing problems.
Yung problema ngayon, hindi yan ngayon lang. Bukas, meron pa. Are you with me? Sunod na bukas, meron pa. So ang prayer, hindi mawala ang problema. Ang prayer, tumibay ka sa pagharap ng maraming problema. Amin po ba mga kapatid? Pwede mo palakpakan po natin si Lord. Pinreach ko po kasi itong message na ito sa mga pastor at nagkwento po ako ng kwento. No? Okay lang makikwento ko sa inyo? Wala nung akong choice eh. Tama? Naalala ko po yung nanay ko. Ang nanay ko kasi teacher no? Sa public school. Madalas niya po itong kinukwento nung kami ay pinapatulog kasi 10 nga po kami magkakapatid. Lagi kami nag-aaway. So nahirapan ng nanay ko. Ang ginawa ng nanay ko, minaster yung pagkukwento. So pag nagkwento yung nanay ko na napakahaba, are you with me? Sa halip nagsusuntukan kami, nakanganga kami sa kanya. At dahil napakahaba, mamayang konti, aantukin na kami, tulog. Are you with me po mga kapatid? Matalino ang nanay ko. Amen? Isa sa maraming kwento ng nanay ko is ganito. One day daw, sabi natin one day, habang bumabagyo ng malakas, ang isang barko nagku-cruise. Ibig sabihin po, cruise. Yes, naglalayag sa Atlantic Ocean. Saan po? Atlantic Ocean. At malakas po ang bagyo, malakas po ang hangin, malakas ang ulan. And then kadalasan po ng ganon, minsan pinapabigatan nila ang barko para hindi basta-basta na sumisemplang. Pero may mga panahon na sobra naman talaga na yung waves, pinapagaangan nila ang barko para mag-sway yung barko according sa waves. Are you with me? So iba-ibang diskarte ng mga kapitan sa barko. But this time, habang malakas po yung waves, mataas yung waves, kailangan nilang i-lighten yung ship. Pagaanin yung ship. So tinapon na po nila yung mga kargamento na galing sa Japan, sa ibang galing bansa, papunta sana doon sa destination, tinapon nila, wala pa rin masyadong nangyari. Malakas po talaga ang waves. So nag-call na yung kapitan na mag-sacrifice yung tao, ibig sabihin magpakamatay yung tao para mabawasan, para hopefully maligtas yung mga naiwan. Are you with me? Are you with me? So sabi ng kapitan, we are calling on modern day heroes who will give and sacrifice their lives for the sake of the majority. Ibig sabihin po, naghahamon po siya sa mga pasahero na tumalon na kayo sa inyong kamatayan, baka sakaling maligtas yung mga naiwan. Are you with me? Are you with me? Nung narinig po ng Amerikano, sino pong nakarinig? Pumunta po yung Amerikano sa edge ng barko. Nakasakay naman kayo sa barko, di ba? Okay, pumunta sa edge ng barko. At bago tumalon sa kanyang kamatayan, sumigaw po muna mga kapatid ng papuri sa kanyang bansa. So sabi ng Amerikano, long live America. Anong sabi niya? Long live America. Parang mabuhay ang Pilipinas. Tumalon ang Hapon sa dagat. At bago pa siya nakarating sa dagat, pinag-aagawan na siya ng mga balyena. Are you with me? ng mga pating at balyena. Sinasalubong kasi puti. Nung narinig po ng Hapon, ayaw magpatalo ng Hapon na ang Amerikano lang ang sikat. So tumalon din po pumunta din ng Hapon doon sa edge ng ship. At bago tumalon sa kanyang kamatayan, sumigaw muna ng malakas, sabi niya, Bansay Nippon! Anong sabi? Bansay Nippon, mabuhay ang Japan. At tumalon siya sa kanyang kamatayan. Nakita ng Espanyol, sabi natin Spain. At nung nakita niya, ayaw niyang mapalugi yung kanyang bansa. So doon din siya pumunta din sa edge ng barko at tumalon. Sabi niya, Viva España! Are you with me? Are you with me? Parang tinitingnan po yung punchline. Are you with me pa mga kapatid? And finally, isang Pilipino. Are you with me? Bisaya, taga Davao. Payat pero matikas. Are you with me pa mga kapatid? Magaling gumitara. Hindi. Isang Pilipino po mga kapatid. Taga-Kapis. Hindi. Taga-Cordillera. Nakatira sa Luknab. Pumunta din po ang Pilipino doon sa may edge ng ship. At sumuligaw na napakalakas. Sabi niya, mabuhay ang Pilipinas! Sabay tulak sa Indiano. Are you with me po mga kapatid? Sige po, palakpan po natin yung Pilipino. Naiangat niya ang Pilipinas, nailigtas ang buhay niya. Are you with me? Ang tawag ko dyan, wisdom.
Are you with me? Are you with me? Dapat meron tayong ganong capacity. Nasa kalagitnaan, hindi sa dagat ha. Sa kalagitnaan ng problema, hindi tayo nagpapakamatay unti-unti. Yung iba nagpapakamatay biglaan, yung iba naman unti-unti. Nagda-drugs, nagbibisyo, unti-unting pagpapakamatay yan. Are you with me? Are you with me? Gumagawa ng maling desisyon kasi nga ang katwiran, kasi may problema ako. Ang hina mo naman. Are you with me po mga kapatid? Palakas tayo. Para kahit anong problema, kaya nating harapin. Are you with me? Kung maraming nagpapakamatay ngayon at marami, lalo sa mga kabataan, anong dapat natin gawin? Tumibay sa problema para matulungan natin sila. Are you with me? Alam mo, nalulungkot ako, may mga napapalitaan ko, tatay nagpapakamatay, maraming problema. Nanay nagpapakamatay. Sabi ko, hindi, bakit ka nagpakamatay? Para mga anak, doon sa suicide note, para gumaang ang inyong buhay kasi pagbigat ako, mawala na lang ako para gumaang ang inyong buhay. Sabi ko, anong utak ang meron ng tatay na yon? Magpapakamatay para gumaang? Actually, hindi gumaang, lalong bumigat. Kasi kailangan ng mga bata, example na maayos ng parents. Pag ang parents kayang harapin ang malaking problema, ibig sabihin, example yun sa mga bata na dapat din nilang harapin ang problema kahit mabigat. Kung yung tatay mismo, kung ang leader mismo, takot sa problema, konting problema, talon, iwas, kaduwagan yan. Are you with me? Are you with me? Hindi tayo dapat matapang pakikipag. Hindi, ang kalaban natin hindi tao, hindi yung tapang pakikipagtutukan. Hindi yun mga kapatid. Ang tunay na tapang, hinaharap ang problema, ino-overcome. Are you with me? Okay ba yan mga kapatid? At yun ang ating panalangin. Kaya number 1 dito sa ating church, discipleship. Kasi tinuturuan po natin ang tao na tumibay. Tama po ba mga kapatid? Napansin niyo, mentor, nasaan ka na bro? Iya, nasaan ka na? Ay, hindi man ako pupunta kasi malakas ang ulan. Iya, pag malakas ang ulan, hindi yan hadlang sa paglilingkod kay Lord. Tama po ba yun mga kapatid? Tinuturuan tayo na harapin at i-conquer ang problems. Are you with me? Oh iya, late ka na naman sa home office. Amen. Amen. Tinuturuan tayong harapin. Tama po ba? Tama po? Sa mga commitment natin, harapin. Nagigets? Ang tawag doon, discipleship. Tama? Alam niyo po kung walang nagtuturo sa atin, habang buhay tayong trial and error, tayong laging nagkakamali. Kasi walang nagtuturo sa iyo kung anong tama at mali. Sa pamamagitan ng discipleship, tinuturuan, ito bro, tama ito. Ito, hindi. Para sa ganun, habang lumalaki ka, na-form ng karakter na malalaman mo kung ano tama at mali, ma-avoid mo yung mali, magawa mo yung tama. Are you with me? Ang tawag dyan, discipleship. So huwag niyong arisan ang discipleship. Ang laking tulong niyan sa atin. Are you with me? Pag kinokorek tayo, hindi yan mali. Ang nagko-correct, tama yan. Are you with me? Kunyari sa atin, may school po tayo. Graduate yung isa ng teacher, pumasa ng board exam. Pagdating niya sa CMAB, punta siya kay Ma'am Karen. Okay, ito po yung principal mo, tama po? Okay, i-correct siya ni Ma'am Karen. Ma'am, pwede ka mag-demonstrate, ma'am, pwede ka magturo. Good job yan, ma'am. Galing naman mo naman, mapupurihin siya ni Ma'am Karen sa tamang ginawa. Sa mali niyang ginawa, i-correct yan. Are you with me? Kasi hindi porke napag-aral siya ng teacher, may lisensya sa teacher, doesn't mean lahat ng kanyang gagawin ay tama. Are you with me? Kaya nga may principal para tuturuan siya ng finer points of teaching and leadership. Malinaw po ba yun mga kapatid? Are you with me? Ibig sabihin ganun tayo sa lahat ng areas ng buhay. Habang buhay may mga taong tutulong sa atin. Huwag nating isipin na kapag aral ka, mahusay ka na, wala ka nang dapat correct. Hindi. Maling mindset yan. Dapat habang buhay tayong tinuturuan. At kinokorek. Kasi para tayo nag-grow ng patuloy sa ating levels of maturity at sa ating galing. Siyempre ako po ay 35 years na po akong pastor at marami akong achievements sa buhay. So kadalasan po pag nasa organisasyon, lagi akong nasa top. Hindi ako nasa gitna, hindi nasa baba. Laging presidente, laging board of chairman, ganyan. So parang sa aking buhay, wala nang nagkukorek sa akin. So nangangamba ako na masyado akong yabang. Nagigets po mga kapatid? Nangangamba ako na pag walang nagko-correct sa aking buhay, ay lalaki ang ulo ko. Are you with me? Are you with me?
Sa ngayon kasi, ang malaki sa akin, ilong pa lang. Are you with me po mga kapatid? Ang pinapangamandahan ko, lalaki ang aking ulo. So ang ginawa ko, nag-a-under ako sa organisasyon na kung saan may nagko-correct sa akin. Nag-a-under ako sa organisasyon na may leader akong nagko-correct at nagme-mentor sa akin. Kasi alam ko, pag tumigil ako sa pagtanggap ng correction, delikado yan sa buhay ko. Are you with me? Ang goal ko ay hindi lesser correction. Ang goal ko, ma-maximize ang aking potentials. Malinaw po ba yan mga kapatid? Are you with me? So, sa correction, sabi ng Proverbs, children or son, nabigyan ganon, blessed are you when you embrace correction. Mapalad ka pag lagi mong tinatanggap yung pagtutuwid. Kasi ibig sabihin, nagpo-form, nagde-develop, nagmamature ang iyong character. Are you with me? Okay, number 3 and last, tabi mo sa tabi mo, buti naman. Okay, basahin natin. They prime us, the count of 3, 1, 2, 3, go. They prime us for what is more important and prepare us for earthly and heavenly rewards. Ang problema, nag-grow ng aking character and by extension, nagpiprepare sa atin sa future dito sa mundong ito at saka sa hinaharap na mundo. Mark chapter 10, verse 28. Verse 12 muna, verse 12 ng James. Okay, basahin natin. Blessed is the man. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, go. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love me. Bro, pakilagay nga ang Revelation chapter 24, verse 12. Revelation 24, verse 12. Sabi ni Lord, pag darating ako balang araw sa mundo at kukuhanin ko kayo, meron akong rewards para sa inyo. 24, verse 12. 24. Walang 24? 22, verse 12. Yun. Okay, basahin natin at the count of 3. Malakas, 1, 2, 3, go. Behold, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to everyone according to what he has done. So sabi ni Lord, malapit ako darating, pero pag dumating ako, marami akong rewards. At meron akong corresponding reward. At bibigyan ko yung mga nararapat rewardan. Nagigets po mga kapatid? At isang i-reward ni Lord sa atin ay yung tinatawag po dong reward. Hindi lang sa langit, kundi may reward din tayo dito sa mundong ito. Nagigets? Okay, Mark chapter 10, verse 28 to 30. Sabi ni Peter sa kanya, Lord, we have left everything to follow you. Anong apapala namin? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Sabi ni Lord sa verse 29, I tell you the truth, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for the gospel, for me and the gospel, will fail to receive, 100 times as much in this present age and in the age to come, eternal life. Sabi niya, ako yung inuna nila, ako ang prioritize nila, sabi niya, walang sino mang gumawa noon nang hindi makakatanggap ng 100 times na rewards sa akin sa mundong ito. Are you with me? Are you with me? So pag nagsiserve ka kay Lord, 100% ang pinangako ni Lord na rewards sa iyo. Amen? Dito sa mundong ito. And then sa susunod na mundo, which is sa langit, eternal life sigurado. Amen? Ang point ko, may reward na dito, may reward pa doon. Nagigets? Bakit ka ma-rewardan doon? Kasi nag-grow ang iyong character. Hindi ka lang naging tapat nung madali ang sitwasyon. Naging tapat ka kahit mahirap ang sitwasyon. Are you with me? Are you with me? So nakakatulong pala yung nag-grow tayo ng character. At nag-grow ang ating character sa kalagitnaan ng trials, ng sufferings, at ng pain. So ang problema, hindi siya pang-down sa atin. Ang problema, nagpapalago at blessing sa atin. Nagigets po? First Chronicles chapter 4, verse 9 hanggang 10, bago pa ako magwakas.
Pwede bang tumayo tayong lahat? Okay lang po ba? Palakpan po natin si Lord. Lakasan man po nating palakpak kay Lord. First Chronicles, chapter 4, verse 9, and then 10. Tungkol po ito sa buhay ni Jabez. Okay, so basahin po natin at the count of 3. No? Jabez, verse 9. 1, 2, 3, go. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. By the way, sa Bible po, pag nagbibigay sila ng pangalan, hindi para good sounding, no? Ngayon kasi ang tao, pag nagbibigay ng pangalan sa anak, dapat yung magandang tunog. Kunyari ako dati, ang pangalan ko Felicissimo. Sa panahon ngayon, hindi na yan magandang tunog. Tama po ba yan mga kapatid? Are you with me? Nung unang panahon, magandang tunog yan. Pero sa panahon ngayon, hindi na yan uuso. Kaya si Raymond at saka si Jonah, nung nagpangalan, Ezekiel. Kasi ang gandang tunog. Tama po? Tama? Tapos yung babae, si Yana. Tama? Tama? Maganda ang tunog. Tama? So tayo po, normally, nagpapangalan sa ating mga anak dahil sa maganda ang tunog. Sa Bible po, hindi ganyan. Binibigyan sila sa ng pangalan, hindi nila magandang tunog ng pangalan. Kundi kung ano ang kahulugan ng pangalan. Are you with me? Ibig sabihin, pinangalanan si Jabez ng kanyang nanay na Jabez kasi pinanganak siya malamang out of wedlock, iniwan ng kanyang tatay, mahirap lang sila, halos walang makain, ang hirap-hirap ng buhay, kaya pinangalan sa kanya Jabez. Para maalala niya for the rest of my life na napakahirap ang kanilang kalagayan. Are you with me? Are you with me? Ibig sabihin si Jabez pinanganak sa napakaraming problema. Napakasunod-sunod na problema. Verse 10. Sabi niya, Jabez, pwede bang basahin natin? 1, 2, 3, go. Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Sa kalagitnaan ng maraming problema, malamang sisiw ang mga problema kong pinagdaanan sa kanya. Marami akong problema pinagdaanan, pero malamang sisiw sa kalagayan ni Jabez. Sa kalagitnaan ng maraming problema, ang ginawa niya po, hindi pumunta sa mga alak. Hindi nilunod ang problema sa alak. Hindi nulunod ang problema sa droga. Ang nalapitan niya, ang Diyos. Are you with me? Sabi niya, hindi alak ang pinuntahan. Ang pinuntahan niya, Diyos. Sabi niya, Lord, ang dami-dami kong problema. Are you with me? Pwede ba? Kasi Bisaya din si Jabez eh. Pwede ba, Lord? Sabi niya ganon. Tulungan mo ko sa napakarami kong problema. Parang hindi ko nakakayanan. Tulungan mo naman ako, Lord, sa marami kong problema. Na malutas ito, maharap ito. Mahayos din ito. And then sabi ng Bible, and God granted his request. Ganun pala ang Diyos natin. Pag lumapit ka sa alak, hindi ka niya tutulungan kasi alak ang hinilapitan mo eh. Are you with me? Kung sa drugs sa hingi ng tulong, hindi ka rin matutulungan ng Lord kasi humingi ka ng tulong sa drugs eh. Pero kung lalapit ka sa Diyos, tutulungan ka niya talaga. Are you with me? Sabi ng Bible, ask and it will be given to you. Knock and it will be open to you. Seek and you will find. Are you with me? Are you with me? And sabi ni Lord one time sa mga disciples, to whom na lumalapit sa akin, anyone who comes to me, I will never cast them out. Ang sino mang lumalapit sa akin, sabi niya, hindi ko sila kailanman itataboy. Are you with me? Maaring kamukha ko po at kamukha ng maraming estudyante sa mga paaralanan ngayon, meron ka ring problema. At baka ang nilapitan mo, mali ding mga tao. Are you with me? Baka lumapit ka rin sa drugs, lumapit ka rin sa alak, o kaya lumapit ka sa kapitbahay mo, ang pangalan ay Marites. Are you with me? Are you with me? Mali ang nilapitan. Ang tamang lapitan ay si Lord. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Tama? So today, ano man ang ating kabigatan sa buhay, nice ni Lord na lumapit tayo sa Kanya at humingi ng tulong para siyang magpapagaang.
Are you with me? Sabi ng Matthew, sabi niya, doon sa Matthew, sabi niya, come unto me all you that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy, and my burden is light. There, sa paglapit nyo sa akin, there you will find rest for your souls. So ngayong umagang ito, lalapit tayo kay Lord. Sabihin mo, maaari sa puso mo, Pastor, tama ka, may problema din ako eh. Dati mali ang tingin ko sa problema, pero ngayon, ang problema pala, mag-grow ng ating character. Pero of course, hindi siya automatic mawawala. Pero gusto kong ilapit sa tamang tao, sa tamang lugar, yung aking problema. Ang tamang lalapitan pala ay si Lord. So today, gusto kong lapitan si Lord sa aking problema, hihingi ng tulong para tutulungan niya po kung either tanggalin o kaya naman tutulungan niya ako bigyan ng perspective, decision making para maharap ko at ma-overcome ang aking problema. So kung ikaw po yun mga kapatid, kamukha ko na may problema, itaas po natin ang ating mga kamay at lalapit tayong lahat kay Lord sa panalangin. Sige lang po mga kapatid, wherever you are, hindi po nangangulugan po na mahina tayo, nangangulugan lang na ina-admit na natin na kailangan natin si Lord. Are you with me? Pag may problema tayo, na-admit lang natin na tao lang din tayo na maraming problema. Kasi ang totoo noon, lahat ng tao may problema for the rest of our lives. Ang mahalaga, kanino tayo lumalapit sa panahon ng ating problema. Ang pinaka-the best place ay lumapit kay Lord sapagkat siya ang may kakayahan na lumutas at tumulong sa atin sa ating problema. Sige po, lumapit. Manalangin tayo. Panginoon, Lord, we thank you, God. Dati ang pagkaintindi po namin, Lord, pag may problema kami, tinatakasan po namin. Inaalisan po namin, Lord, para parang mapagaang ang aming kalooban. Pero nagugulat po kami na kahit kami umaalis, nagda-drugs, nag-iinom, kung anumang gagawin, sinasaya, nagbabasketball muna. Pag uwi namin, nandyan pa rin ang problema. Minsan lumalaki lalo ang problema pag hindi namin hinaharap. Pero yung pala, ang problemang ito, dapat palang harapin. At ang mga problemang ito, Lord, magpapatibay pala ng aming loob, ng aming karakter, na kailangan namin sa pagharap ng marami pang problema sa buhay. But Lord, thank you na tinuturuan niyo kami ng tamang attitude, ng tamang perspective sa pagharap ng problema. So today, Lord, we admit na mayroon kaming problema at nararapat lang at totoo lang mayroon kaming lahat ng problema. But higit sa lahat, ina-acknowledge namin na kayo ang tamang tao, tamang Diyos na tutulong sa amin, sa aming problema. Maybe tutulungan mo kami ng perspective, maybe bigyan mo kami ng patience, maybe bibigyan nyo kami ng lakas, Panginoon, para aming maharap at mapagtagumpayan ang aming problema. But today, Lord, as a church, we come before you, Lord, at humihingi ng tulong sa inyong gabay at patnubay. We acknowledge namin, Panginoon, we acknowledge, Lord, na kung wala ka sa aming buhay, kulang na kulang kami at hindi namin makakayanan ang mga problema. Pero dahil nandyan ka sa aming buhay, anumang problema namin, kaya naming harapin kasi kaakibat katulong kami, Lord, katuwang ka namin, Lord, sa pagharap at pag-overcome ng problema. In fact, yung mga problemang itong tinutulungan mo kaming ma-overcome, lalo pa kaming tumibay, lalo pa kaming magkakaroon ng tamang pananaw para sa mga susunod pang problemang darating sa aming buhay, mahaharap po namin ito, Lord, ng maayos. Lord, I pray na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin who admits, Panginoon, na meron kaming problem, kailangan po namin kayo sa problema. Palakasin niyo po kami, bigyan niyo kami ng insight, maaaring gagamitin niyo po ang aming mga mentors and leaders para tulungan kami na maharap. But overall, kailangan po namin kayo at ang guidance niyo, Lord, sa aming problema. Taas, baba na po natin ang ating mga kamay. Siguro narito kayo as a guest, na dumating kayo bilang mag-invite sa inyo, bilang guest, at salamat sa inyong pagpunta. At siguro naisip po ninyo, tama, Pastor, yung sinipreach mo. Pastor na kalbo, tama yung pinipreach mo. No? Na dapat talaga harapin ang problema. Pero alam niyo po ba, na bago natin maharap ang problema at katuwang natin si Lord, importanteng si Lord maghari muna sa buhay natin. Alam niyo ko ba bakit? Kasi kahit tumatawag tayo kay Lord at malayo si Lord sa ating buhay, hindi natin siya kasama sa pagharapan ng ibang problema. Tama po ba yon? Tama po? Pero mas better na option, hihingi natin kay Lord na maghari siya sa ating buhay. Kasi pag ginawa po natin yon, sabi po ng Bible, papasok daw po siya sa ating puso at mananatili sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Di ba mas magandang option na pag may problema, lalapit kay Lord, tutulungan ka niya, then tapos na, may konti, harap ka uli ng panibagong problema. Wala uli si Lord. Tama po? Di ba mas magandang option na papasukin natin si Lord sa ating buhay
para pagharap ng maraming problema, lagi mo siyang kasama. Tama po ba yun? Are you with me? Say yes. So kung hindi pa po natin nagawa na si Lord imbitahan na maghari sa ating buhay, wala pa po siya sa ating puso. Pero pag inimbitahan natin siya sa ating buhay ngayon, alam niyo ba na pangako niya sa kanyang word sa Bible? Sabi niya, ako ay papasok na kasama mo at hahapon, ibig sabihin po kakain, gagawin ng bagay na kasama mo. And then sabi niya po doon sa Revelation, sabi niya, and I will be with you forever. Ibig sabihin, mananatili siya sa ating buhay, magpakailanman. Tama po ba yun mga kapatid? Tinatawag natin si Lord, tinutulungan naman tayo, pero ang better option, paghariin natin si Lord sa ating buhay. Kasi pag ginawa natin yun, mananatili siya sa ating buhay, tutulungan niya tayo hindi lang sa isang problema, kundi sa lahat ng problemang haharapin natin sa buhay. Are you with me? So kung kayo po ay guest at hindi mo pa si Lord pinaghari sa iyong buhay, bago po tayo magtapos, gusto ko sanang ipaumanhik sa atin na i-consider po natin na si Lord paghariin sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas para siya'y maghari, papasok sa ating buhay at makakasama natin siya, ang kagalakan, kasama natin siya sa mga problema, kasama din natin siyang humarap. Are you with me? Pag tinanggap natin si Lord, hindi nangangahulugan na sumasama tayo sa simbahan. Hindi nangangahulugan na nagjo-join tayo ng religion. Walang kinalaman po doon. Ang ibig sabihin lang po noon, pag si Lord inimbitahan natin sa ating puso, na gusto natin magkaroon ng relasyon kay Lord bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At pag ginawa po natin yan, sabi po ng Bible, maghahari siya sa ating buhay, papasok siya sa ating puso, maghahari siya sa ating buhay, at tutulungan niya tayong humarap anuman ang haharapin natin sa buhay. Are you with me? But first comes first, maganda na si Lord maghari muna sa ating buhay. So kung kayo ay guest, may nag-invite kayo, salamat sa inyong pagpunta, but baka gusto ninyo si Lord na imbitahan na maghari sa inyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ngayon. So magbilang po ako ng 3, pagbilang ko po ng 3, kung kayo po ay guest at gusto niyo si Lord maghari sa inyong puso, sa inyong buhay, why don't you raise your right hand? Na ibig sabihin po nun, gusto niyo si Lord tanggapin sa inyong buhay at pag nakita ko po yun, ipagpipray ko kayo, tutulungan ka mag-pray. Malinaw po ba yun? Okay po ba yun? So pagbilang ko po ng 3 at gusto mo si Lord, kayo po ay bisita at guest, gusto si Lord maghari sa iyong buhay, itaas nyo lang po ang inyong kanang kamay. Ibig sabihin po, signal sa akin yun na gusto mo si Lord tanggapin para may pag-pray ko kayo para si Lord maghari sa inyong buhay. Okay po ba yun? Okay, at the count of 3, bilang po ako ng 3. Pagbilang ko po, taas nyo lang po ang inyong kanang kamay kung kayo ay guest. 1, 2, 3. Okay. Dapat masaya. Yay! Dapat kaya. Quick lang po ito, no? Anak po ako ng pastor, pero hindi ako namuhay bilang anak ng pastor. To cut the long story short, drug addict po ako at leader ng gang. Masama po ang aking ginagawa. And then one day, sabi ng nanay ko, anak, tanggapin mo si Lord siyang buhay. Sabi ko, anong tanggapin? Nasa church ako, naglilingkod ako, umatin ako, kasama ako sa relihiyon nyo. Sabi ko sa nanay ko, umatin ako ng simbahan, linggo-linggo. Ibig sabihin, hindi ko pa si Lord tinanggap. Sabi niya, hindi. Kasi ang pagtanggap kay Lord, hindi pag-attend ng simbahan, hindi pag-join ng religion. Ang pagtanggap kay Lord, pagbubukas ng puso mo, para siya imbitahan pumasok sa'yo. Nagawa mo na ba yan? Sabi ko, mukhang hindi nga. Sabi niya, bakit hindi mo gawin? Ngayon, 2:00 ng madaling araw, bangag po ako sa droga. So nung na-realize ko na hindi ko pala si Lord pinagari, tinanggap ko po siya. Are you with me? At alam niyo po, mula nung panahon na yun, tinanggap ko si Lord, binago po ni Lord ang buhay ko. Yung drugs na hindi ko dati maiwasan, yung kasalanan na hindi ko dati ma-overcome, ang dali kong na-overcome kasi kasama ko si Lord. Are you with me? So, sige po, palakpan po natin si Lord. Pag tinanggap pala natin si Lord, binigyan natin siya ng karapatan maghari sa ating buhay, tutulungan niya tayo. At anumang struggles and battles sa ating buhay, gagabayan niya tayo. Sumala noon hanggang ngayon po, naglilingkod ako kay Lord ng maayos. Bakit? Kasi pinaghari ko si Lord sa aking buhay. Yun po ang pinaka-importanting desisyon sa aking buhay. At ang pagtanggap pala kay Lord, pinaka-importanting desisyon pala yun. Kaya dito, pag may taong tumatanggap kay Lord, pinapalakpakan natin. Kasi kamukha ko, alam po natin maganda ang mangyayari sa ating buhay pag si Lord naghari sa ating buhay. Are you with me po mga kapatid? Pwede mong palakpakan po ulit natin ng malakas? Okay? So, ganito ang gagawin natin. Kamukha ng pangako ko sa inyo, gusto ko kayong pag-pray, gusto ko yung ipagdasal, no? So pwede bang, kasi malayo kayo, pwede bang dito ko na lang kayo ipagdasal? Pwede bang dito ko na lang kayo pupuntahin sa harap
at ipagpe-pray ko kayo. Okay po ba yun? So kung kayo nagtaas kanina, sumama kayo, pumunta kayo rito sa harapan, at huwag lang kayong pumunta, magpasama kayo, sasamahan kayo ng mga kaibigan nyo na nag-invite sa inyo. Sige po ba mga kapatid, palakaman po natin ang lahat. Yay! Okay, congratulations. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Okay, so ganito ang gagawin natin. Magpe-pray muna tayo kay Lord na maghari sa ating buhay. And after that, ipag-pray ko kayo. Is that alright? Okay, sige po, sabay-sabay nating panalangin dito. Sabi natin kay Lord, Panginoong Yesus, binubuksan ko po ang aking puso para kayo ay papasukin at maghari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Ako po ay inyong hugasan at patawarin sa aking kasalanan at tulungan niyo po ako na makilala kayo ng lubusan. Lumago ang aking spiritual life para maibahagi ko sa ibang mga tao ang relasyon ko sa inyo. Gamitin niyo, Lord, ang aking lakas, ang aking buhay para maraming tao makalapit at makakilala sa inyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let me pray for you, Father. Thank you, Lord, that when we open our hearts to you, signal po yun at invitasyon namin sa inyo na kayo pong maghari sa aming buhay. Kamukha po ng naranasan ko po sa inyo, Panginoon, binago niyo po ang aking buhay. At hindi lang po ako, napakaraming tao na tumanggap sa inyo at binago niyo po ang aming mga buhay. Sapagkat binigyan po namin kayo ng permission to change our life. Excited po ako sa gagawin niyo po, Lord, sa aking mga kaibigan na ito. Alam ko, Lord, babaguhin niyo din po ang kanilang buhay. Hindi lang po yun. Gagamitin niyo po sila para marami po pong kaibigan nila makakilala sa inyo. Salamat sa bukas po nilang puso sa pagtanggap sa inyo. I-bless niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang trabaho, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga magulang, at lahat ng kanyang ginagawa. Tulungan niyo po silang lumalim sa inyo. Bigyan niyo po sila ng mga kaibigan o kaya mga mentors na tutulong sa kanilang pagpapalago spiritual para lalong magamit ang kanilang buhay sa pagbabahagi ng inyong pag-ibig sa maraming tao. Salamat din, Lord, sa lahat ng mga dumalo ngayong umaga. I-bless niyo rin po ang mga nanay, ang mga estudyante, ang mga nagtatrabaho, ang mga young professionals na rito. Ano man po, Lord, ang kanilang status at kalagayan. Pagpalain niyo, Lord, ang kanilang buhay. Gamitin niyo po sila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, maging sa mga disciples at saka sa inyong ministeryo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Congratulations.